At mukhang nilubog ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang sarili sa kumunoy. Kinagat niya ang pain ng Brave 18 Marines. Ngayong araw mismo kasi ay nagsampa ng libel case sa Senator Erwin Tulfo sa 18 ex-Marines. Ngunit hindi ba alam ni Erwin Tulfo na ang katotohanan ay ang depensa sa isang libel case? Ayon nga sa post ni Atty. Rowena Guanzon, truth is a defense in libel. Erwin Tulfo took the bait. At dito hindi pa yata alam ni Senator Erwin Tulfo na ang 18 Marines ay nadagdagan pa ng 14 plus 7 ng 21 pa na Marine ang nadagdag sa Brave 18. Kung dito nga sa Brave 18 ay natakot nga daw ang mga buwaya. Matakot daw sila sa pasabog ng 14 at 7 pa na dadagdag sa Brave 18. Ayon pa kay Romeo Poquiz, sa Brave 18, natakot kayo. Antayin nyo ang Fearless 14 na kasama nila. Sasabog kayo sa mas malawak at mas malalim na nalalaman nila. Kompleto ang ebidensya. Meron pa uling susunod na Valiant 7. Mga kargador ha? Wait lang. So ang post na ito ng isang retired general na si Romeo Poquiz ay parang may laman talaga at talagang pinaghandaan ng dadagdag pa na 14 at 7. So nilagay ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang sarili sa hukay. Hindi niya alam, nasabit pa rin siya pag tinanong kung totoo yung mga akusasyon sa kanya doon mismo sa korte at paano kung nagpakita ng matibay na ebidensya yung mga Marine. So wrong move ang ginawa ni Senator Erwin Tulfo dito. At may balita pa nga na ngayong linggo din mismo ay parang magpapatawag yata sa Senator Marcoleta ng hearing na naman para imbitahan muli ang Brave 18 Marines at kasama na siguro ang idadagdag na 14 at 7. Panoorin natin ito. Pero sir, sinabi na ba kung kailan yung next na pagdinig sa inyo? May ni-schedule na ba? Wala pa kasi ang problema ngayon, naka-adjourned na sila sine DA eh. And they will resume on the morning of July 27 no? For the next Congress. Pero I mean yung sa hearing, wala pa daw next na patawag? I think magpapatawag si Senator Marcoleta for Thursday. Ayun. This Thursday, sir? Yeah, parang ganon. Ngayong Webes. Yes, of course. Kasama nila ba yung 14 plus 8? Kung mapadalhan sila ng subpoena, Ay, padalhan I'm agad. sure. Pero parang alanganin. Oh. Kasi kung Monday ngayon, Tuesday sila magpadala, Kasi 3-day no? kulang, no? So, Okay. maaari kong i-request na next week naman. Sir, if So ayun, maaari nang ipatawag ang dadagdag sa Brave 18. At may sagot naman si Attorney Levito Baligod sa pagbend the law ni Senator Erwin Tulfo. bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi Ayun. ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo. Ay. Yes, sir. Bogus po. Bogus daw. Siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Oh, dun pa lang. Bogus si Senator Erwin Tulfo. Hindi siya natural born Filipino. Dahil ngayong kumakalat sa social media, ay isa nga daw itong American citizen, si Senator Erwin Tulfo. Maging itong si Senator Raffy Tulfo. Hindi ba nagtataka dito si Senator Erwin Tulfo at si Senator Raffy Tulfo na napakalakas ng loob ng Brave 18 Marines at madadagdagan pa ng 21 so magiging 39 ang ex-Marine. Ang lakas lang ng loob nila. At feeling ko talaga, marami silang bala. Hindi naman sila maglalakas loob na kalabanin ng administrasyon na ito at ang mga kaalyado sa pagnanakaw kung wala silang matibay na ebidensya at pinanghahawakan. Samantala pinagtatawa na naman ngayon ng taong bayan si Senator Erwin Tulfo dahil umamin siya mismo na hindi nga natuloy bilang formal na pagdinig ang nakatagdang pagpupulong ng kanyang kampo kanina lamang. Hindi pa nga daw umano organisado ang kanilang version ng Blue Ribbon Committee. Paano? Biglaan eh. Pabara-bara kayo ng inyong mga hakbang. Hindi nyo pinag-iisipan at saka hindi naman talaga kayo legitimate sa inyong mga chairmanship. Lalo ka na Senator Erwin Tulfo. Kaya ngayon
Aminado ka na hindi organisado ang iyong binuong Blue Ribbon Committee na meron daw pa hearing pero nauwi sa meeting. Grabe na nung nalaman nila na nasa labas ng Senado itong 18 Marines. Biglang naging meeting ang kanilang pakulo. Nagulat kayo na akala ninyo hindi makakapunta ang Brave 18 Marines. Kaya ngayon bigla niyong sinuspinde ang inyong pa-meeting at idinahilan nyo, ginamit nyo pa yung lindol. Ayan, nuknukan kasi ng yabang nung isang araw. Tapos ngayon dumating na yung inyong pahiring. Sabi nyo legitimate, tapos ngayon naging meeting na lang. Ang sabihin mo talaga, Senator Erwin Tulfo, wala ka talagang alam sa lahat ng bagay. Bumalik ka na lang bilang broadcaster. Tulad ngayong araw, itong si Senator Erwin Tulfo, nagsampa ng kaso dito sa Brave 18 Marines. Baka naman yan after ng ilang araw, Senator Erwin Tulfo, ay bawiin mo na ang iyong isinampang kasong libel case sa Brave 18. Dahil siguro hindi mo pa alam na madadagdagan pa yung Brave 18 ng 21 na Marines. At panigurado meron silang hawak na naman ng mga ebidensya laban sa iyo at laban pa sa mga kasama mo. Ay dapat panindigan mo, Senator Erwin Tulfo, ang iyong mga ginagawang hakbang at huwag ka kaagad magsusorry. Dapat ay paninindigan ka sa iyong bawat ginagawa dahil inuuna mo ang iyong yabang kesa pag-iisip. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Akala nga daw ng nakararami ay para sa mahirap itong si Senator Erwin Tulfo at Raffy Tulfo. Tila nasaktan yata ang ating mga kababayang nasa laylayan o ang mga mahihirap na gamitin ni Raffy Tulfo ang salitang kargador, basurero, kargador, ang lakas makamata pobre. At sa bagong magiging testimonya ng idadagdag na 21 ex-Marines sa Brave 18 Marines. Ano-ano kaya ang mga matitibay na ebidensya? Ito ba ay ang mga picture ng ipinagbabawal na gamot? Picture ng mga babae? Mga larawan o litrato ng mga tunay na sangkot sa mali-maletang pera at mali-maletang nakawan sa pera ng taong bayan? Excited na ang taong bayan na malaman na at ibulgar na ng panibagong mga ex-Marines ang kanilang mga matitibay na ebidensya laban sa mga kurakot na politiko. Abangan!